Ito yung first question, magagaling kay Florence. Sabi niya dito po, mayroon ongoing po kaming negotiation noon for a possible partnership. At dahil mukhang tuloy na, nag-share na kami ng sensitive business plans sa isa't isa. Hindi natuloy yung partnership. Pero after some time, napansin naming ginagamit na nila yung concepts namin sa sarili nilang operations. Kahit walang final contract, may protection po ba kami sa ganitong situation? Yan, Attorney Monica, anong gusto mong sabihin? Anong legal advice natin kay Florence? Thank you po. Yes, kay Florence, may posibilidad o posibleng may legal protection pa rin kayo kahit hindi natuloy ang partnership at kahit walang final contract. Lalo na kung may naibahaging confidential o proprietary business information habang ongoing ang negotiations. Ngayon, kapag may palitan ng mga sensitibong impormasyon tulad ng business plans and strategies, internal processes or confidential company information na kailangan lamang sa negosasyon ng possible partnership, maaaring magkaroon kayo ng implied obligation of confidentiality and good faith sa parehong parties. Ito ay patotoo pa rin kahit wala kayong pinirmahang kasunduan tulad ng NDA o yung tinatawag nating non-disclosure agreement. Dahil maaari pa rin kayong maghabol kung mapapatunayang ginamit nila ang confidential at sensitibong impormasyong ibinahagi ninyo nang wala ninyong pahintulot o para lamang makinabang sila pagkatapos ng negotiations. So dito papasok yung posibilidad ng unfair competition at paglabag sa trade secrets na may kaukulang danyos kapag ito ay naging kaso. Lalo na kung hindi isinapubliko ang impormasyon at direkta ginamit ito sa kanilang negosyo. Mas matibay ang inyong claims kung ang impormasyon ay nagbinahagi at direktang ginamit ito ay may malinaw na ebidensya gaya ng emails, palitan ng emails, or business presentations, proposals, or messages na nagpapakita confidential at sensitibo nga ang mga impormasyong naibahagi ninyo. Mahalaga rin na ma-preserve natin yung records na nagpapakita na kung kailan na i-develop at naibahagi ang mga impormasyong ito at kung paano ito posibleng nagamit sa kabilang panig. So kung merong malaking epekto ito sa inyong negosyo, makabubuting kumonsulta sa abogado upang masuri ang pinaka-mainam na paraan or hakbang kagaya ng pagpapadala ng mga demand letters, settlement, negotiation, or iba pang mga legal na solusyon. Okay. Lalabas dito, Attorney Monica, Miss Jackie, lalabas na parang nagnakaw na ng plans and strategy yung naudlot na business partner niya. Naudlot kasi yung transaksyon. Pero yung partner niya hindi naging honest. Hindi natuloy, pero nagamit niya yung mga strategiya niya. So, ibig sabihin, mayroon pong pwedeng habol dito si Florence, sabi ni attorney. So, lalabas po, attorney, na pwede siyang, anong unang step na gagawin? Papadalhan ba yan ng demand letter? Sabi niyo po, kailangan niyang kumonsulta sa abogado. Kailangan talaga po na mayroon. Hindi lang siya. Kailangan mayroon assistance from the lawyer. Attorney Florence. Hindi niya magagawang mag-isa ito kasi kung mayroon ditong ang kaso, Miss Jackie, parang unfair competition, tapos yung mayroon pang binabanggit a while ago si attorney, yung sa trade secret, siyempre hindi kaya. Hindi naman pupwede na si Florence lang ang gagawa nito. Kailangan talaga may abogado siyang kukonsultahin dito. Tama po, Attorney Monica, ha? Yes po, kailangan po talaga ng assistance ng abogado para Ayan. masolusyonan kung ano man kinalain. Ayun, hindi matapat, Miss Jackie, yung kaning business partner ng ngopya, di Yes ba? po. Yes po. Nangyayari rin yan sa show business. Yun. Pero Attorney Monica, no, ano naman po ang pwedeng gawin? Kunyari habang sila po ay nagpaplano pa lang po. Ano po ang pwede nilang gawin doon sa mga napag-usapan po nila o yung mga ideya po nila? Para hindi po mangyari in case nga hindi po matuloy. Attorney Monica?
Para maiwasan natin yung ganitong sitwasyon, maaaring ang parehong parties habang nasa proseso pa sila ng possible partnership or pag-establish ng kanilang negotiation, pwede silang pumirma ng tinatawag natin na NDA or Non-Disclosure Agreement para magkaroon sila ng protection na kahit na hindi matuloy o hindi magkaroon ng final contract ay protektado kung ano man yung mga impormasyon na naibahagi nila during negotiations. So iyon yung pinakamagandang paraan para magkaroon sila ng protection. That's non-disclosure Yes po. agreement. That's very important pala yan, Miss Jackie. Ayan. Yes po. Aha. Forever na po ba yan? Yung- Pwedeng maging stipulation yun na magkaroon ng period kung hanggang kailan lang pwede yung non-disclosure. Pero pwede din na indefinite yung maging period ng non-disclosure, lalo na at mga confidential at sensitive impormasyon ang magiging involved doon sa disclosure niyo.